He always has the advantage in there. Narinig tayo ni Julian Champagnie nang magsunod-sunod ang mga birada nito sa tres. Hindi lang kumana ng multiple splash si Champagnie, kundi may mga drives, rebounds at kumakagat din ang depensa. Yun nga lang, sadyang naiwan si Champagnie maging si Castle na pumapalo para sa opensa ng Spurs. Nalimitahan ng OKC si Wembanyama dito mga ka-teammate. Bagamat may 20 points si Alien sa Game 5, ay nag-perform lamang ito ng 4 out of 15 sa shooting. 0 out of 5 siya sa tres. 6 rebounds lang, which is napakababa niyan. Sa frustration ni Wemby, dun bumakbak ang Oklahoma. Kitang-kita naman sa galaw ng Spurs, medyo malamya at hindi napantayan ang intensity level nung Game 4, except sa third quarter na medyo nakalapit sana sila by a single digit. As usual, napakaraming non-calls sa Game 5 na kung tutuusin obvious na, tinulak na, hinataw na sa lalamunan, pero wala pa rin tawag. Lalo na yung late in the third frame, as in klarong-klaro na, goaltending yun mga ka-teammate. Pero nung ita-challenge na ni Coach Mitch Johnson, ay inisnab ito ng mga referee. At ang ending, dahil sa reaction ni Coach Mitch, ay natawagan pa ito ng technical. Grabe na ito, parang politika, walang hustisya, mukhang mali-maleta ang bayad sa referee. Pero kahit may reklamo sa third quarter calls, hindi yun ginawang excuse ng Spurs sa post-game. Sa halip ay mas pinag-usapan nila yung execution at defense nila. Sa buong game may dalawang nag-outstanding dito. Na-mention na nga natin si Julian Champagnie kanina. Ang isa pa ay si Stephen Castle na nagmarka ng 24 points, 5 assists at 4 rebounds. Well, pag madikit ang bantay ko Wemby, si Stephen Castle ang bumubutas from inside and outside. Samantala maraming pumuli sa composure ni SGA, lalo na dun sa free throw shooting niya na 16 out of 17, kaya nakabuo ito ng 32 markers. Well, 3-2 na ang series. Sabi nga ng mga analyst, mas mature ang OKC sa clutch moments, activated ang bench, at mas disiplinado aniya sa depensa. Well, san banda? Sa tulak ni J. Will? Sa pagtaga ni Makin sa lalamunan ni Harper? O sa paghaltak ng jersey ni Hartenstein? O baka naman sa pag-flop ni SGA sa depensa? Wow, mature nga, san banda? Kung dirty play ang labanan, hindi sumasabay ang Spurs mga ka-teammate. Sabihin na nating may konti rin pero hindi ganun kalala gaya ng OKC. Sabi nga sa nabasa ko, OKC is not playing basketball. So ano yun? Anong laro yun? Anong nilalaro dito ng OKC? Comment down below. Ginaya na nga ng mga fans ng OKC yung chant ng Spurs na flopper nang mag-free throw si Wembanyama. Samantalang si SGA naman talaga ang flopper. Kitang-kita naman sa free throw stats nito. So para makatabla ang Spurs dito, kailangan nilang limitahan ng turnovers. Yun kasi ang dumudurog sa Spurs. Kailangan din ng off-ball movement para makakuha ng open look ang mga shooters like Champagnie, Vassell, Castle, Barnes at Fox. Kailangan din ng Spurs na maging physical pa on defensive glass at transition. Spurs need to match OKC's bench energy. Sabi ko nga last time, kailangan ng Spurs ang serbisyo ni Keldon Johnson, ang spark ni Harper, ang domination ni Cornet sa paint, at isang magic bunot mula sa third unit. Pero naisip nyo ba na ma-involve sa sahig ang mga veterano ng Spurs like Plumlee, Olynyk at Biyombo? Yung tipong makikipagbalyahan lang at pababaunan lang ang OKC. Gaya nito. Solid yun mga ka-teammate. Pero hindi papahuli si Biyombo kontra rin kay Makin. Ang sarap sana nito, yung ipapasok lang si Biyombo at si Plumlee para lang gawin ang ganitong bagay. Well, joke lang mga ka-teammate. Well, may mga nagsasabing scripted daw ang series. Game 1 at Game 7 lang daw ang totoo dito. Well, hindi natin masabi yan. Pero masasabi ko lang, parang namamapya ang Spurs.